Hi everyone, magandang araw po sa ating lahat. So, welcome po muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon at sa oras na ito, tayo po muna sumandaling yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you sa oras na ito, sa opportunity na ibinigay mo sa amin na muli kami makapakinig ng salita. Pagpalain nyo lahat na nakatune in sa oras na ito. Holy Spirit, thank you. Kayo ang aming dakilang guro sa oras na ito. In Jesus' name, let thy name be glorified sa kabuuan ng pag-aaral namin itong salita. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Ako po muli yung lingkod, Pastor Charlie Dakotanan, ang mga kasama nyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, welcome po sa lahat ng ating mga taga-subaybay all over the Philippines, all over the world. So, welcome po sa lahat at sa lahat po ng mga dumadalo sa kabuuan ng GCSGO Kamarin Family. So, wini-welcome ko rin po kayong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hallelujah. At ngayon po ay dadako na tayo sa ating pakikinig o pag-aaral ng salita ng Diyos. Kunin na po natin ang ating Bible at basahin po natin sa aklat ng Efeso o Ephesians 6:13. So sabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 13, therefore put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will still be stand firm. Hallelujah. Tagalogin natin, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway. Upang pagkatapos ng labanan, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Muli o Diyos, salamat sa mga salita na aming pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Holy Spirit, thank you. Kayong aming dakilang guro sa oras na ito. Help me to preach your word. May deliver ko po, O Diyos, ang iyong salita without interruption. Let thy name be glorified sa kabuuan na ito ng pag-aaral na iyong salita in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, I would like to share to you sa oras na ito ang ating title o pag-aaralan sa oras nito is about standing firm on the Word of God. So, pagtayo ng matibay sa salita ng Diyos. Hallelujah. So, our keyword dito sa ating foundation verse ay nasa bandang dulo sa Ephesians 6:13 na sinasabi roon, be stand firm. Okay, so yun po yung ating pinaka-keyword. So, matatag pa rin kayong nakatayo. Hallelujah. Purihin ng Diyos. In our simple introduction, take note, faith begins with a solid foundation in the Word of God. So, ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay nagsisimula sa matibay na pundasyon sa salita ng Panginoon. Amen? So, ang pagtayo o stand firm in the Word of God is a vital aspects of Christian life, mga kapatid. O ang pagtayo sa salita ng Diyos ay isang mahalagang aspeto sa buhay Kristiyano. Amen? So, take note, in a world filled with trials and waves change, it is essential to have a solid foundation in our faith. Hallelujah. So, sa mundo na puno ng mundong ito na puno ng pagsubok, mga kapatid, at mga alon ng pagbabago, ay kinakailangan ang matibay na pundasyon sa ating pananampalataya. Amen. So, kailangan natin ng matibay na pundasyon kasi ang mundo nating ito, mga kapatid, ay punong-puno, hallelujah, ng mga alon. Alon ang mga paghihirap, alon ng mga pagsubok, alon ng mga karamdaman. Hallelujah. So, yun po ang mundo nating ginagalawan. Alon ng mga iba't ibang mga kahirapan ng buhay. Okay? Ang mundo natin. So, we are living in a world full of trials, full of persecution, full of difficulties of life. Hallelujah. Full of troubles. Yan ang mundo natin ginagalawan, mga kapatid. Kaya napaka-importante, we need to stand firm in the Word of God. Why? Because it is a vital aspects of Christian life.
So ang pagtayo natin sa salita ng Diyos, isang mahalagang aspeto ng buhay Kristiyano. So malinaw po ang ating foundation verse sa Ephesians 6:13 na sinasabi dito, therefore put on every piece of God's armor, so you will be able to resist the enemy in the time of evil. So may kalaban po tayo mga kapatid. Hallelujah. Kaya napaka-importante yung baluti ng Diyos na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasama po dyan yung salita ng Diyos, the sword of the Spirit. Kaya sabi niya, then after the battle, pagkatapos ng labanan, you will still be stand firm. Hallelujah. Kasi we are living in this world na tayo ay humaharap ng mga digmaan, labanan. Amen? Labanan ng mga kahirapan, kakapusan, kagaya ng mundo natin ngayon, na kung saan ay humaharap ang buong mundo ng crisis ng pagtaas ng gasolina, diesel, hallelujah, pagtaas ng rate ng Meralco. So yun mga crisis natin ngayon, pagtaas ng mga pangunahing bilihin, hallelujah. So yun ang mundo natin ginagaluhan. Kaya napaka-importante may baon tayong salita ng Diyos. Hallelujah. So we need to stand firm in the Word of God, mga kapatid. So yun po sa panahon natin ito. So yung mundo natin ay puno ng kaguluhan. Hallelujah. Kaya nga sa ating simple introduction, faith begins with a solid foundation in the Word of God. So kailangan ang ating panampalataya ay nagsisimula sa matibay na pundasyon ng salita ng Diyos. So isa sa matibay na pundasyon ng ating panampalataya, siyempre walang iba kundi ang salita ng Diyos. So standing firm in the Word of God is a vital aspect of Christian life. Hallelujah. So in a world filled with trials and waves of change, it is essential to have a solid foundation in our faith. Hallelujah. So sa mundo na puno ng pagsubok at mga alon ng pagbabago, kinakailangan ng matibay na pundasyon sa ating panampalataya. Amen. Purihin ang Diyos. At saan natin lalagay yung pundasyon nating panampalataya? Siyempre, solid foundation of the Word of God. Amen. So take note, the nature of God's Word or the Scriptures is inspired and authoritative. Hallelujah. Kaya napaka-importante yung foundation ng ating panampalataya na nasa Word of God. Amen. Inspired po ang Word of God, authoritative. Hallelujah. So ang sariling katangian ng salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, ay kinasihan. Hallelujah. At mayroong kapangyarihan ito. Take note, understanding the Bible, the Scriptures, is God-breathed, equips us to rely on its teaching. Hallelujah. So ang pag-unawa na ang Biblia ay galing sa Diyos ay nagbibigay daan sa atin na umasa sa mga aral nito. So umasa lang po tayo sa mga aral ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, napakahalaga ito sa buhay natin. So the Scriptures reveal God's character, promises, and guidelines for living a fulfilled life in Christ. Hallelujah. So ang banal na kasulatan ay naghahayag ng katangian ng Diyos, mga pangako at patnubay para sa pamumuhay na may kaganapan na buhay kay Kristo. Amen? Kaya napaka-importante po na tayo po ay ilagay natin ang ating solid foundation sa salita ng Diyos. So take note, by trusting in His Word, hallelujah, so we become steadfast, hallelujah, on our journey towards everlasting life. Amen. Hallelujah. So sa pamagitan ng pagtitiwala sa kanyang mga salita, tayo ay magiging matatag sa ating landas tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya napaka-importante mga magulang at mga kapatid, we need to stand firm in the Word of God. Amen. Para sa gayon, anumang oras tayo humarap, okay, o anumang pagsubok ang ating makaharap, tayo po ay nanatiling nakatayo, nakatiling nakatindig yung ating panampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya yun po napakahalaga, yung foundation ng ating panampalataya ay nasa solid foundation ng salita ng Diyos. Amen.
So wag nating ilagay yung ating pundasyon, nating panampalataya sa mga bagay na nakikita lang ng ating mga mata. Yung mga pansamantalang bagay, ano yan? For example, ilalagay mo yung foundation ng faith mo sa kapwa mo, sa kaibigan mo, sa hinahangaan mo. Lagi nating tandaan sa lupang ito, walang forever. Amen? Hallelujah. So, isang bagay lang hindi kayang mawawala. Walang iba kundi ang Word of God. Mananatili po ang salita ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng ilagay ang ating foundation maging sa mga material things. Ha? Hallelujah. So, maging sa mga kayamanan, mga gold, silver. Hallelujah. So, mga ari-arian, mga malalaking building, di nga po rin pwedeng magtago dun kasi yung malaking building pag tinamaan ng ballistic missiles napupulbos Okay, so isa lang talaga ang dapat natin paglagyan ng ating pagtitiwala o dapat ilagay natin ang ating foundation, panampalataya, walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang Panginoon. Amen. Ang salita ng Diyos at ang Panginoong Diyos ay isa. Malinaw po yan sa John chapter 1 verse 1 and verse 14. Anong sabi roon? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us, sa verse 14. Amen. So sa pasimula pa ay ang salita, naroon ang salita. At ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao, sa verse 14, at nanirahan sa piling natin. Sino yon? Si Jesus. Amen? Kaya dapat ilagay natin ang foundation nating pananampalataya kay Jesus. Stand firm in the Word of God. Amen. Purihin ng Diyos. Okay, so dito sa book of Ephesians chapter 6 verse 13, so ano po ang historical background and context ng Ephesians 6:13? Kasi sa pag-aaral po, napaka-importante po na inaalam din po natin ang historical background, okay, and context ng katalata. Bakit sinabi ito ni Apostol Pablo, okay, dito sa Ephesians 6:13? Bakit binanggit niya na sinasabi niya, therefore put on every piece of God's armor, so you will be able to resist the enemy in the time of evil. So, then after the battle, you will still be stand firm. So, bakit sinabi yan ni Apostol Pablo? Ano ang historical background nito and context, hallelujah, ng talatang ito? Okay? So, take note. The Apostle Paul wrote Ephesians while in prison in Rome around 60 AD. Amen? So around 60 AD, so pag sinabing AD, that means after death ni Jesus. So around 60 AD. So isinulat ni Pablo, Apostol Pablo, ang Epeso habang siya nasa bilangguan sa Roma noong 60 AD. Yan po yung pinaka background, historical background po nitong Ephesians 6:13. Okay, so he aimed to encourage early Christians amidst spiritual warfare and external pressures. Hallelujah. So layunin niyang hikayatin ang mga unang Kristiyano sa gitna ng spiritual na labanan at panlabas na panggigipit o paghihirap o puwersa. Okay? So yun po ang ika nga sinasabi ni patungkol yung sinasabi ni Apostol Pablo. So Paul emphasizes, so take note, the importance of spiritual strength and resilience, anchoring believers in the truth of the gospel. So binibigyang diin ni Pablo ang kahalagaan ng spiritual na lakas, katatagan, na nakatayo ang mga manampalataya sa katotohanan ng Ebanghelyo. Hallelujah. So, yun po yung pinaka-historical background and context ng Ephesians 6:13. Okay? Hallelujah. So, purihin ng Diyos. So, ngayon, punta na po tayo sa ating interrogative statement.
Okay? Or functional question. So, yung functional question natin ay sasagutin natin ang katanungan ito. So, why we need to stand firm in the Word of God? So, bakit kailangan nating tumayo sa salita ng Diyos? Amen? Bilang mga mananampalataya. So, sabi ko kanina, we are living in a world full of difficulties, troubles, persecution, crisis. So, bakit kailangan nating tumayo? Kasi nga, nabubuhay tayo sa mundo ito na puno ng pagsubok. Okay? So, anong dahilan? Bakit kailangan nating tumayo sa salita ng Diyos? So, why we need to stand firm in the Word of God? First, number one, unang-una na dahilan, ang salita ng Diyos o the word of God is truth. Amen? So, kailangan tumayo tayo sa salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. Amen? Ang salita ng Diyos ay ang katotohanan. So, wala na tayong ibang tatayuan. Hallelujah. Kundi ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay katotohanan. So, the Word of God is unchanging and always true. Hallelujah. That's why we need to stand firm in the Word of God. Because the Word of God is truth. Amen? Ang salita ng Diyos ay katotohanan. And the Word of God is unchanging and always true. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago at laging totoo. Amen? So wala na ibang totoo kundi ang salita ng Diyos. Ang tao minsan magsasalita ng totoo pero pala hindi pala totoo. So magaling magsinungaling ang tao. Pero ang Panginoon hindi siya nagsisinungaling. Sabi ng Malakay 3 verse 6, sabi, for I am the Lord, I do not change. Hallelujah. Ako si Yahweh, hindi ako nagbabago sa aking pangako. So ang ating Panginoon ay hindi nagbabago. Ang kanyang salita ay hindi nagbabago. Amen. That's why we need to stand firm in the Word of God. Because the Word of God is always true. Ha? At hindi nagbabago. Kung anong sinabi ng Diyos, yun ang gagawin niya. Kung anong pinangako niya sa iyo at sa akin, ay gagawin niya. Amen. Kaya napaka-importante, tayuan natin ang salita ng Diyos. Pag ang salita ng Diyos ang tinayuan natin, nakatindig tayo sa salita ng Diyos, kahit anong problema ang dumating sa iyo, dumating sa atin, hindi tayo kayang magiba. Bakit? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen? Totoo. At hindi ito nayayanig. Amen? Kailanman ay hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Mawawala ang langit at lupa, pero ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Amen? Hindi magbabago. Magbabago ang tao, pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Ano bang ibig sabihin ng magbabago? Ibig sabihin, maganda ang pagtingin sa iyo ngayon. Ha? Magandang sinasabi sa iyo ngayon. Supportive sa iyo ngayon. Pero pagdating sa bandang dulo, pagsasawaan ka na. Amen? Lalo na pag wala na siyang makukuha sa iyo. Tatakwil ka na. Amen? So, yan ang katotohanan. Okay, lalo na pag walang-wala ka na talaga. At wala na silang maasahan sa iyo. Nagbabago ang tao. Pero ang Diyos, mula pagkabata hanggang sa pagtanda mo, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Sa akin. Amen? Yan ang katotohanan. Kaya napaka-importante, ang Diyos ang ating bigyan ng ganap na pagtitiwala. Ilagay natin ang foundation natin sa Kanya, sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, hindi yan nagbabago. Kahit tumanda na tayo, kahit uugod-ugod na tayo, hindi nagbabago ang pagtingin ng Diyos sa iyo at sa akin. Hindi kagaya ng tao. Sa una, ang ganda-ganda ng pagtingin sa iyo. Halimbawa, guwapong-guwapo ka, maganda ka, angang-hanga sila sa iyo. Pero dumating ang panahon na kulubot na yung balat mo. Matanda ka na. Marami ka ng wrinkles. Matandang-matanda na to, ugod-ugod na, wala na. Pagsasawaan ka na. Amen?
Hindi ka napapansinin. Yan ang katotohanan ng tao, nagbabago. Okay? At lalo na, wala na silang makukuha sa'yo. Nagbabago talagang tao. Pero ang Diyos kailanman, hindi nagbabago. Ang pagtingin niya sa'yo, ang pagmamahal niya sa'yo, sa akin, hindi nagbabago. Amen? Kaya pag nilagay natin ang ating foundation, ang ating pananampalataya sa Panginoon, sure, kahit anong problema ang pagdaanan natin, sigurado. Amen? Hallelujah. Lagi tayong magiging matatag, matibay. Alam nyo, hangang-hanga ako kay David. Bakit? Si David, sinabi niya mismo. Sabi niya, mawala man. Iwanan man ako. Sabi niya, iwanan man ako ng aking mga magulang. O sino pa man, umiwan sa kanya, sabi niya, may Panginoon pa akong maaasahan. Hallelujah. Yan ang kagandahan kay David. Walang pagkabigo. Walang pagkabigo si David. Bakit? Kasi ang pag-aasa niya, pagtitiwala niya, nasa Diyos. Kaya yan sinasabi ng Bible, sino man nagtitiwala sa Diyos, hindi mabibigo. Kaya pag nilagay natin yung foundation ng ating panampalataya sa Panginoong Diyos, sa Kanyang salita, hindi tayo mabibigo. Hindi tayo panghinaan ng loob. Magiging matatag tayo sa panampalataya. So, yung pong katotohanan mga kapatid, napaka-importante na ang ating buhay, ang ating panampalataya ay tumindig tayo sa salita ng Diyos. We need to stand firm in the Word of God. Why? Because the Word of God is truth. Amen? Ang salita ng Diyos ay katotohanan. And the Word of God is unchanging and always true. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Laging totoo. Sinabi mismo ng Panginoon, Malakay 3 verse 6, ako si Yahweh, sabi niya, for I am the Lord, I do not change. Ako si Yahweh, hindi ako nagbabago sa aking pangako. Amen. John 17 verse 17, ang sabi mismo ng ating Panginoon, sanctify them by the truth. Your word is truth. Yun yung prayer ng Panginoon sa kanyang mga lagad. Hallelujah. Nasabi niya, italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo, ang katotohanan. Hallelujah. So napakahalaga po na tayong mga anak ng Diyos ay mabuhay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Because the Word of God is truth. Hallelujah. So take note, in times of confusion, it provides clarity for our decisions. Hallelujah. So pag nakatayo po tayo sa salita ng Diyos na katotohanan, so maging sa panahon ng kalituhan, ito ang nagbibigay liwanag sa ating mga desisyon. Amen? Hallelujah. So pangalawa, why we need to stand firm in the Word of God? Second is the Word of God guides us on the right path. Hallelujah. So, ang salita ng Diyos, kinagabayan tayo ng salita ng Diyos sa tamang daan. Amen. That's why we need to stand firm in the Word of God. The Word of God serves as our guide every day. Amen. Hallelujah. Ang salita ng Diyos ay ating gabay sa araw-araw. Kaya napakahalaga po na tayo ay ilagay natin ang ating buhay, ating foundation ng ating panampalataya sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, ito ang gabay natin sa araw-araw. Amen? Napakaganda po, mga kapatid, ng buhay natin ay nasa pundasyon ng salita ng Diyos. So, the Word of God guides us on the right path. Di tayo maliligaw, mga kapatid, pag ang foundation ng buhay natin, lagay natin sa salita ng Diyos. Siya yung gagabay sa atin. Amen? Ano man yung mga decision natin, gagabayan tayo ng salita ng Diyos. Kagaya ni Haring David. Amen? Actually, si Haring David, mayroon siyang sinabi sa book of Isaiah, Psalms 119 verse 105. Anong sinabi ni David? Your word is a lamp for my feet
a light on my path. Hallelujah. Salita mo isang tanglaw sa akin at nasa akin ay patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Puri ng Diyos. Ganyan po kahalaga kay David ang salita ng Diyos. Kaya dapat pahalagaan natin ang Word of God. Amen. Hallelujah. Because the Word of God, ang salita ng Diyos, ito yung ating gabay. Di tayo maliligaw. Amen. Take note, the Word of God, it helps us understand the right paths we should take. Hallelujah. So, tinutulungan tayong maunawaan ang tamang landas na dapat natin tahakin. Hallelujah. Kaya mahalaga po that we need to stand firm in the Word of God. Amen. So, because the Word of God guides us on the right path. Hallelujah. So, bakit maraming mga tao minsan napapariwara? Naliligaw ng landas dahil wala ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya napaka-importante po, lagay natin ang foundation ng ating pananampalataya sa salita ng Panginoon. Amen? Okay, so pangatlo. So dito po muna tayo magtatapos. Pangatlo. So to be continue po tayo. So third, it brings peace. Hallelujah. So nagbibigay ng kapayapaan ang salita ng Diyos. Take note, trusting in God's word, in God brings peace even amid storms. Hallelujah. Ang pagtitiwala sa Diyos, sa salita ng Diyos at sa kanyang mga salita ay nagdadala ng kapayapaan kahit sa gitna ng unos. Hallelujah. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Amen. So, Philippians 4 verse 7 sabi nung, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Hallelujah. So, napakaganda po ang salita ng Diyos, mga kapatid. His promise provide reassurance in our hearts. Ang kanyang pangako ay nagbibigay ng kapanatagan sa ating mga puso. Amen? So, kapag nilagay natin ang foundation nating pananampalataya sa salita ng Diyos, sure, mayroon tayong perfect peace sa isip natin, sa puso natin. Hallelujah, hindi tayo magugulumihanan. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita sa Book of John. Hallelujah. Tingnan po natin yung ating Bible, Book of John 14, verse 27. Ano sabi ni Jesus? Ha? Sa verse 27, sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Amen? Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Kaya huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Amen? So, ang kapayapaan ay naka Jesus. Actually, sinabi niya sa verse 33, okay, ng 16:33, anong sabi ni Jesus? Ha? So, anong sabi ni Jesus? Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Amen? So, how to experience perfect peace? Paano natin maranasan ang perfectong kapayapaan? Sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Amen? So, si Kristo Jesus at ang kanyang salita ay iisa. Nabanggit ko na po sa inyo kanina. Sa Book of John chapter 1 verse 1 and verse 14 na sinasabi roon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. So sino yung naging became flesh? Si Jesus. Amen. Hallelujah. And dwelt among us. At siya'y nanahan sa piling natin. Hallelujah. So yan po, mga kapatid, napaka-importante po na ang salita ng Diyos ay panindigan natin. Ilagay natin ang foundation ng ating pananampalataya sa salita ng Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So yan po. So ang kapayapaan ay magkakaroon tayo ng perpektong kapayapaan sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, sa pamagitan ng ating paglalagay ng ating pananampalataya kay Kristo. Amen? Hallelujah. So, pag nilagay natin yung ating foundation ng ating pananampalataya kay Kristo, take note, ang salita ng Diyos,
it brings peace. Nagbibigay ng kapayapaan. Trusting in God and His Word brings peace even amidst storms. Ang pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang mga salita ay nagdadala ng kapayapaan kahit sa gitna ng unos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. So, yun po ang pangatlo, mga kapatid. At yung pagkatapos, sabi rin po ng Isaiah chapter 9, verse 6, ano sabi roon? Jesus is our perfect peace. Si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Amen? So, in our short recap, kapatid, sa ating pag-aaral, ating title na ating pag-aaral na ito is about standing firm on the Word of God. Pagtayo ng matibay sa salita ng Diyos. Amen? So, number 1, bakit tayo kailangan tumayo sa salita ng Diyos? So, why we need to stand firm in the Word of God? Bakit kailangan natin tumayo sa salita ng Diyos? First, the Word of God is truth. Ang salita ng Diyos ay ang katotohanan. So, the Word of God is unchanging and always true. Hallelujah. So, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Laging totoo. Ang tao nagbabago, pero ang Diyos ay hindi nagbabago sa iyo at sa akin. Hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal sa iyo, ang pagtingin niya sa iyo at sa akin, hanggang sa tayo ay tumanda. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen? So, ganun po kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya napaka-importante, kailangan nating tayuan ang salita ng Diyos. Second, why we need to stand firm in the Word of God? The Word of God guides us on the right path. Hallelujah. So, ginagabayan tayo ng salita ng Diyos sa tamang landas, sa tamang daan. So, the Word of God serves as our guide every day. Hallelujah. Purihin ang Diyos. It helps us understand in the right paths. So, we should take. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Third, why we need to stand firm in the Word of God? Sa ating church recap, it brings peace. Hallelujah. Nagbibigay ng kapayapaan. Trusting in God and His Word brings peace even amid storms. Hallelujah. So, ang pagtitiwala sa Diyos sa Kanyang mga salita ay nagdadala ng kapayapaan kahit sa gitna ng unos. Amen? Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, His promise provide reassurance in our hearts. Amen. Yan napaka-importante po ang salita ng Diyos. Tayuan po natin ito. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ano po ang dapat natin gawin? So, let us commit ourselves. Amen. So, our application, so, let us commit ourselves to the study. Okay? So, application and sharing of His Word as we uphold our faith in all circumstances. Amen? So, mangako tayong pag-aralan sa buhay, bahagi ang Kanyang mga salita habang pinapanatili ang ating pananampalataya sa lahat ng pagkakataon. Amen? Purihin ang Diyos. Hope na may naintindihan tayo sa ating pag-aaral nito ng salita ng Diyos. Tayo manalangin, Lord, thank you sa mga paalala mo sa iyong salita. At tunay nga po, Diyos, napakahalaga na tayuan namin ang iyong mga salita, O Diyos. Lord, lagay namin ang aming foundation ng aming pananampalataya. Sa solid foundation, walang iba kundi ang iyong mga salita. Maraming pong salamat, pagpalain nyo. Lord, ang mga salitang ito ang aming narinig, hindi ito mawala sa aming puso, ito ay magsilbing foundation ng aming pananampalataya. In Jesus' name. Taas lang mo po natin ating dalawang kamay, sundan natin magsing panalangin ito, sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan, humingi pa ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako at linisin yung banal na dugo. At binubuksan ko ngayon aking puso, tinatanggap kita Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Kung na lang pong manalangin, Lord, pagpalain niyo po lahat na nakinig yung salita, ang mga tumanggap sa iyo, Lord. Bless them, O Lord. Hallelujah. Lubusan kailang makilala sa malalim at bibliang kaparaanan. Pagpalain niyo rin po, Lord, lahat ng mga pangailangan ng mga anak sa oras na ito. Maging spiritual mo nito is physical, financial, material, emotional. Pagkaloob niyo po, Diyos. Salamat po, Ama. Purihin ka. All honor
glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. Purihin ang Diyos. So, konting palaal na po. So, ang GCSGO Camarin Family ay nagpapatuloy po ang ating Sunday service every Sunday 9 o'clock in the morning sa may Sabangan Building lamang po sa number 500 Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. At sa ibaba po ay City Savings Bank. So nasa third floor lang po tayo. Every Sunday 9 o'clock in the morning ay ginaganap po ang ating Sunday service celebration. So I encourage everyone to attend. Sama niyo po ang inyong buong pamilya at mga kaibigan. Ganun din po every Saturday sa ating morning prayer ay ginaganap po every 8:30 in the morning every Saturday yung ating intercessory prayer. Dito mismo sa Temple Worship ng number 500 Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. Every Wednesday naman po yung ating panalangin through Google Meet 8 p.m. So I encourage everyone to join. Okay? On every Thursday, tuloy-tuloy po yung ating midweek service through FB Live. So sa pamagitan naman po yan ng ating FB page ng Jesus Christ Saves Global Outreach Camarin Family. So mag-like po tayo and share po natin yung ating FB page. Okay, so yun po yung ating mga reminders. So purihin ang Diyos, pagpalain ko yung lahat ng mga nakinig ng salita ng Diyos. Lord, bless niyo po lahat po na nakinig ng salita ng Diyos oras na ito. Thank you, Lord, sa pagpatnubay mo sa iyong pag-aaral ng salita. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. So God bless everyone. Bye-bye.